Hello po. Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aming podcast ngayon. Ako nga po pala si Moira. At ako naman, si Gwen. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang araw na napakahalaga sa ating buhay. Ito ay ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon. Uy, Gwen, kamusta ka naman? Hi, Be. Okay lang ako. Ikaw ba? Mabuti naman at okay ka. Okay lang din ako, Gwen. Alam mo ba na kapag sinabing komunikasyon, hindi lang ito basta pagsasalita. Ito ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan. Ibig sabihin, nagkakaintindihan lamang tayo pag pareho ang kahulugan ng mensahe para sa nag-uusap. Ay, talaga, Moira. At ito para mas malalim pero masaya ang ating usapan, kasama natin ngayon ang apat nating classmates. Kumustahin natin sila? Guys, pa-introduce naman kayo dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kai. Hello po. Ako naman si Jeff. Malugod na pagbati. Ako si Ezra. Magandang araw. Ako naman po yan. Kaya akong makasama kayo ngayon. Yun, no? Salamat, guys. Upang masimulan natin ang discussion natin ngayon, alamin natin ang dalawang mahalagang uri ng komunikasyon. Kai, maaari mo bang maipaliwanag kung ano ang intrapersonal at interpersonal? Sige, Moira. Ang intrapersonal ay ang pag-usap sa sarili natin. Halimbawa, kapag nag-iisip tayo bago mag-desisyon, o kapag kinakausap natin ang ating sarili para pakalmahin ang ating isip. Napaka-importante nito maging malinaw sa ating sarili. At kapag naman sinabing interpersonality, ito na yung pakikipag-usap natin sa ibang tao. Gaya na ginagawa natin ngayon sa podcast na ito. Dito natin ibinabahagi ang ating mga ideya at nararamdaman sa ating kapwa. Salamat Kai at Jeff. Napakalinaw ng pagkakaiba. Pero para mas maging epektibo ang pag-uusap na yan, kailangan din natin isipin ang wastong paggamit ng wika at tono. Ezra, anong masasabi mo tungkol dito? Salamat, Gwen. Napakahalaga ng tono dahil dito nararamdaman ang tunay na emosyon. Kahit tamang sinasabi natin, kung pasigaw o paggalit ang tono natin, maaari itong magdulot ng away. Kaya dapat ay laging malumanay at may respeto ang ating tono kapag nakikipag-usap. Dagdag ko rin, Ezra. Kasama dito ang tinatawag nating angkor ng pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang konteksto. Ibig sabihin, binibigay natin ang mga salita depende kung sino ang ating kausap at kung nasaan tayo. Iba ang paraan ng pagsasalita natin at formal na talakayan sa school kumpara sa kapag kasama lang natin ang ating mga kaibigan. Salamat sa inyo. Ngayon naman, tignan natin kung paano natin nagagamit ang mga konseptong ito sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Simulan natin sa pamilya, Kai. Paano ba natin ito nagagamit sa loob ng ating tahanan? Sa pamilya, mahalaga na may bukas na komunikasyon. Halimbawa, kapag may hindi tayo pagkaintindihan sa bahay, mas mabuting mag-usap ng maninahon kaysa mag-away o manahimik. Ang maayos na pag-uusap, nagpapatatag ng relasyon sa ating mga magulang at kapatid. Wow, tumpak! Paano naman sa paaralan? Jeff, paano nakakatulong ang komunikasyon sa ating buhay mag-aral? Sa school naman, lalo na sa mga group projects, kailangan ng maliwanag na komunikasyon. Dapat ay nagtatanong tayo ng maayos kapag hindi may naiintindihan. Pag may hindi naiintindihan sa gawain, at marunong din tayong makinig sa suggestion ng ating mga grupo para maging maganda ang ating mga outputs. Oo nga naman.
Paano naman sa ating komunidad o sa ating lipunan, Ezra? Sa ating komunidad, ang maayos na komunikasyon ang susi sa kapayapaan at pagkakaisa. Halimbawa, kapag may mga anunsyo ang ating barangay, kailangan malinaw at tapat ang impormasyon upang maiwasan ang maling balita o chismis na pwedeng maging sanhi ng kaguluhan. At syempre, hindi mawawala ang ating digital o kapaligiran o ang paggamit natin ng social media. Yohab, ano ang iyong payo rito? Sa online world, dahil madalas ay chat lang ang gamit natin, napakadaling ma-misinterpret ng iba ang ating sinasabi. Ang halimbawa ng mabisang komunikasyon dito ay ang pagiging magalang sa ating mga comments, pag-iisip bago mag-click, at paggamit ng tamang emojis para maiparating ng maayos ang ating totoong tanda. Napakagandang halimbawa. Bilang paglalahad, napatunayan natin na ang komunikasyon ay hindi lamang sa simpleng pagpapalitan ng salita. Ito ang nagsisilbing tulay upang magkaunawaan ang bawat isa sa atin. Sumasang-ayon ako, Gwen. At bago matapos ang ating episode na ito, hihingi ako ng isang pangwakas na payo mula sa ating mga panelists. Simulan natin sa iyo, Kai. Ang payo ko, makinig muna tayo ng mabuti bago tayo magsalita. Para sa akin, maging tapat sa ating nararamdaman, ngunit sabihin ito na sa magaling na paraan. Ang sa akin naman, huwag tayong matakot magtanong kung may mga bagay na hindi malinaw sa atin. At huli, gamitin natin ang ating boses upang magkaunawaan, hindi para magtalo. Maraming salamat sa inyong apat. Sa napakagandang talakayan na ito. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat na nanood sa aming episode na to. Sana po ay may napulot kayong mahalagang aral na magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Muli, ako po si Gwen. Ako naman po si Moira. At kami ang Kami inyong mga ang panelists. mga panelists. Hanggang sa sa muli muli po. Muli po, maraming Maraming salamat salamat at at paalam. paalam. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye!